Hello? Very good! O, nakita nga namin yung mukha niya dun sa may TV habang binabalita. Kaya natawa kami bakit nasa TV ka ngayon. Good morning everyone. So, huwag tayong masyado mag-ingay kasi nandito ang baby ko. Natutulog siya. Wait, pakita ko sa inyo. So, pinakain ko na siya guys. Tapos, nakaligo na rin siya. So, nagdanap na siya. And ngayong araw, wala si Sonal Masi. So, si Sonal Masi guys, nagpunta ulit siya doon sa bahay ng anak niya. Ewan ko parang meron na namang gusot or meron na namang problema. So, 2 araw daw siyang magpupunta doon. So, ngayon, akala ko ako lang yung maglilinis dito sa bahay. Pero pinadala ni Sonal Masi yung anak niya. So, nandito ngayon yung anak niya. Tinulungan kami. And, actually guys, ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay kasama si Jano na nag-aaral. Yung biyanan ko naman, umalis siya papunta ng Varodra. Kasi, yung isa sa mga kamag-anak namin dito, yung auntie namin, nanganak siya guys. So, si Mami, parang pumunta siya doon sa may Varodra sa hospital. Kasi nga, bibisitahin niya yung kamag-anak namin. Kasi yung kamag-anak namin na yun, pumunta noong nanganak ako. So, parang ganun sila dito. Ibabalik dapat yung favor. Kapag pumunta sila sa isang occasion nyo, dapat kailangan mo rin pumunta kapag may nangyari din sa kanila. So, ayun. So, usong-uso din dito yung kapag babae lang yung mga pupunta, mag-chip in sila, tapos magre-rent sila ng car or van, ganyan. Tapos, lahat ng mga gusto pumunta dun sa hospital, isang destination lang. So, magbabayad lang sila ng 100, 200 instead of going sa bus. So, ayun. Ngayon, nakaupo lang ako dito habang nagtatrabaho. Hinihintay ko lang din yung magluluto ng pagkain namin para mabigyan ko siya ng instruction. So, inaasikaso ko lang ngayon yung mga bookings namin sa resort. So, I'll update you sa mga kaganapan dito sa bahay. So, pinapakuluan ko na itong 3 liter ng gatas namin, guys. Kasi araw-araw dito, nainom na kami ng gatas. So, dahil marami kami umiinom ng gatas, nilimit na namin yung chai. Kaya madami ding supply ng gatas yung kailangan namin. Guys, dumating na si Trusa Masi dito and currently nagluluto na siya ng pagkain. Trusa Masi, ano siya? Curry bat. Curry bat. So, for today, our food for today is curry bat na may kasamang galoda. So, ito yung galoda natin. Naluto na niya. Galoda with bataka or potato. And ito naman, iba na haro mo siya? Na, iba na dati. Okay. So, ito naman yung dal natin. And dito naman yung pagkain ni Ivan. So, dito sa pagkain ni Ivan, lalagyan ko lang ito ng yogurt. And nasa ng baby ko, tignan nyo naman. Quiet! I just went to check on your food, anak. Hey. Bubo. Bubu, karne? Le, bubu. Gusto niya kuhanin yung cellphone ko. Go, bubu, kar. So, nandito tayo ngayon, guys. Bili tayo ng Sev. Guys, bili tayo ng Sev. Jano ka sukhaw che, soya stick, tomato stick, badu. Bobadu fresh. Chana. So many nastos. Guys, dito kami usually bumibili ni Milan ng mga bell mix, ng mga merienda tuwing gabi. We have to buy something during the night. We are getting hungry, right? But it's not good to eat at night. Lagi kasi kaming nagugutom tuwing gabi. Where's the Sev? Sev piace. Ano eh? Karak. So, there's a lot of biscuits dito. Marami din sila mga biscuits na tinitinda. So, ayan. Mga masala din. And mga toasted bread. You want to eat something, Ilan? Huh? You want to buy something? What about for mommy? Muna ko. Mommy bau nahi khati karaja kha wait lai. Muna ko. I'll buy something.
Marigold. This one I like so much. I'll buy this one. And Malkis. Jano also like this one. I'll buy the chocolate one also. बस बीजू का Let's see. Ayan pa guys. So, ang dami nilang mga ang dami nilang mga biscuits. So, ganito yung variety ng biscuit nila dito sa India guys. Oh. Good Day. Oreo. Meron din silang maliliit na Oreo kung gusto mo. Kung gusto mo lang tumikim. Jim Jam. Parle-G Hide and Seek. So, masasarap naman. Pero too much sweet. Pero nagbabawas kasi ako ng sweet ko. So, hindi na ako masyadong bumibili. So, ayan. Ito masarap to, I think. Butter. Butter cookies. Bili ako ng butter cookies, dalawa. Natikman ko na to eh. Good Day. So, ito yung mga binili ko. So, usually mga biscuits lang. Tapos, Seva, tsaka itong Bell. So, tara. So, para sa lahat ng mga binili natin, 285 lang. Milan, it's very cheap, no? 285 only for everything. So, nasa mga 150 pesos lang yan. Isn't it good? Sobrang mura dito sa India. So, tara guys, uwi na tayo. It's almost dinner time. Ivan? Ivan? Hello? 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 Ivan? Hello? Very good! Alam na niya paano mag-hello sa cellphone. Hello? Hello? Very good, Ivan. पाछा करो चलो हेलो Hello? Mara Chokrojo? Abre cheque virite hello karo ano. Ivan. Hello? हेलो Ivan? Very good! अरे बाबू होशियार से मारा छोकरोला. Ivan पाछा करो. Hello? Hello? Abe hati. Ivan cellphone. Hello? Very good! कौन जेवा છે મારી છોકરો? મમ્મી જેવા કે પપ્પા જેવા? Ivan? Mama કઈ છે મામા? इवन मम्मा कही छे मम्मा Ah! બા છે આ, Ba! બા. Mama kay siya, mama? मम्मा Mama? कही छे, मम्मा Very good! Ivan, daddy kay siya, daddy? डैडी कही छे डैडी Daddy kay siya, daddy? ડેડી બતાવો. Ah! Hello છે આ. Daddy kay siya, daddy? વાળ નાખ્યા છીએ. Ivan kay siya, મારા છોકરો kay siya, Ivan? इवन कही छे Ivan kay siya, Ivan? મારો છોકરો કઈ છે? Very good! Ivan, pangko kay siya, pangko? Hati batay? Fan. Fan kay siya, fan? पड़ी गयो Mm. ચાલો છે ને ઉઠી ગયા ને પછી અમે દર વખત કરાવશ. Ivan, જીભ કઈ છે તારા જીભ? इवन જીભ. जीप बताओ चलो Ivan, મમ્મમ કેવી રીતે ખાવાનું બેટું? ફન કઈ છે ફન? पंखो ફન, कही छे, પંખો કઈ છે? Very good. Ivan, close open kar do anak. Close open. Close open kar do. Hello नहीं, છે close આ. open, close Close open. Close Very good. open. અરે બાપ રે, બહુ હોશિયાર છે મારા દીકરો. Ivan. O Ivan. Ah, daddy kay siya, daddy? Ah. डैडी Daddy. हियर Daddy. डैडी कही छे डैडी Daddy kay siya? Daddy kay siya? Hati batay? Daddy. Na, bre. Hot. Hi guys. So, nakaligo na tayo ngayon and kukwentuhan ko lang kayo. So, kagabi, sobrang lakas ng hangin dito. So, mga alas 12, alauna, gising kami ni Milan kasi parang binabagyo kami dito and parang may malaking ipo-ipo yung dumadaan dito sa lugar namin. And yung mga pinto ng banyo, hindi nga namin nasara. So, kumakalampog. Akala nga namin meron pang magnanakaw dito kasi may nakita nga kaming kumalampog and parang nagbubukas ng pintuan. Pero yung hangin pala guys, sa sobrang lakas, hinahatak niya yung mga pintuan na ganun. So, nagising kami. Buti na lang hindi nagising si Ivan. And pinatay nga nila lahat ng mga kuryente kasi baka may masirang poste or may mahulog na poste. Magkaroon pa ng problema. So, ayun guys. Kagabi, iniisip nga din namin yung manggahan. And ine-expect nga namin na magkakaroon nga kami ng maraming loss bukas.
kinabukasan, which is today. So, kanina habang nanonood kami ng TV, walang sinabi sa akin ng binan ko. Walang sinabi siya sa amin. Pero, nakita nga namin yung mukha niya dun sa may TV habang binabalita. Kaya natawa kami, bakit nasa TV ka ngayon? So, tinanong namin siya, and sabi niya, kasi nga, ang daming loss sa manggahan. So, yung biyanan ko kasi, guys, meron siyang 1,200 plus na mga mangga. So, isa siya sa may pinakamalaking manggahan dito sa may area namin. So, siya yung na-interview dito. So, ayun, 4 daw or 5 news channel yung nag-interview sa kanya. Tapos, tapos tinanong siya kung ano ba yung mga losses, ano yung gagawin niya ngayon. So, ipapakita ko sa inyo yung naging interview sa kanya. जोइलो તમે જોઈ લો ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે ગઈકાલે જે વાવાઝોડું આવ્યું એમાંનું 12 એકરમાં 12,000 જેવા 1200 જેવા આંબા છે અને એમાં લગભગ 4 થી 4.5 લાખ રૂપિયાનું અમારે નુકસાન છે અને સરકાર પાસે આશા રાખીએ છે કે સર્વે કરીને જે કંઈ નુકસાન થયું છે એમાં બનતી ભરપાઈ કરે તો અમારે થોડું સરભર નફો તો ના થાય પણ ખોટ પણ ના જાય એવું નહીં નફો નહીં નુકસાન જેટલું થઈ રહે તો પણ ખેડૂત ઊભો રહીને આગળ ઉત્સાહિત થઈ ને ખેતી કરતો રહે એવા સરકાર પાસે આશા રાખીએ છીએ. મેં 17 લાખમાં આંબા વળી રાખ્યું. So, dito guys, pinakita nila yung mga manggang nangahulog and tinanong siya ng interviewer kung ano nga daw ba yung masasabi niya sa gobyerno. So, sinabi ni Papa kasi yung manggahan namin, binigay namin ng nasa 1.7M, yung 1.7 million, yung merchant namin dito. Yun yung presyo na kinuha niya. Pero nung isang beses nga, diba, nagkaroon na ng napakalakas na hangin. So, marami nang nalugi doon. Tapos this time naman, base sa interview ni Papa, ang estimated cost nga daw ng nawala sa manggahan is 400 to 500,000. So, hindi na nga kami nag-e-expect na makukuha nga namin yung 1.7 million na napag-usapan kasama yung merchant. So, ayun. Sobrang hirap guys kapag farmer. Sila, dun sa farm namin, farm nila, baka mabash na naman ako. Okay, hindi ko farm. Hindi ko farm. So, yung farm nila, yung banana, patapos na. Yung papaya, nagkaroon ng peste. Tapos, yung mangga naman, ayun, nangahulog. So, parang nawawalan na rin parang nawawalan na rin ng yung biyanan ko sa farming. Gusto na nga lang niyang mag-retire dahil sa sobrang daming mga losses. Imaginein mo, paghihirapan mo ng 1.5 year, tapos yung mga bananas, matutumba lang. Imaginein mo, yung papaya, paghihirapan mo ng 1 taon, magkakaroon lang ng peste. Tapos yung manggahan, akala mo, whole profit na yung makukuha mo, tapos biglang magkakaroon ng ganito. So, tama nga yung sinabi nila na kapag farming ay weather lang talaga. So, ayun, nag-iisip na nga sila kung ano ba yung magandang negosyo na gagawin, and iwanan na nga daw nila yung farming kasi marami din pa mong mga farmlands yung binan ko, pero sobrang dami na nga daw nangyayari ngayon and hindi na magandang mag-farm. So, gusto na daw nilang mag-shift into another business or another venture. So, sabi nila, buti na lang daw, meron na kaming negosyo sa Philippines, meron na kaming resort. So, ayun, kahit pa paano, may another source of income kami kapag hindi naging maayos yung farming, and doktor yung asawa ko. So, no problem. Meron kaming another source of income, sabi nila. So, ayun guys, kawawa yung mga farmer dito. Pero kapag ginakpat ka naman sa presyo, for example, yung presyo ng papaya, kayo lang yung nagtanim ng papaya, tapos konti yung supply, ay jackpot ka naman. Million naman yung makukuha mo. Pero kapag minalas ka naman, yung lahat ng mga ininvest mo, mawawala. Just like yung mga dito, dahil nga napeste yung mga papaya nila, so dahil peste yung mga papaya nila, nalugi sila ng 100, 200,000. So inalis na nila kasi sabi nila, there's no point of keeping it na lang. Kasi hindi naman din mabebenta ng maayos. Magsasayang lang sila ng pera. Tapos yung lupa, magagamit pa nila if nagtanim sila ng ibang plants. So ayun guys, balitaan ko kayo sa mga haganapan dito. For now, yun na muna. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.